Yung Magalong tayo. Kasi mukhang sabit si Magalong doon sa ano, doon sa eto hindi tok sa tukhang. Oh, dali lang ha. Ayan, pakita natin ito. Mahaba-haba ho ito mga kababayan. Sabi ho dito, kinwestiyon ni Presidential Communication Office si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung may ginawa ba ang alkalde hinggil sa mga sinabi nitong mga kamalian sa execution at mga ulat sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Sabi dito mga kababayan, admitted siya o si Magalong, no, mali-mali daw ang execution, mali-mali ang report. Maliwanag, merong mga intentional na ginawang pagpatay at nandoon daw si Mayor Magalong. Naku po. Para po doon sa mga bago pa lang nakikinig sa usaping political ho, mga kababayan, si Mayor Magalong po ay naging parte bilang sagigilid. Kumbaga, hindi talaga siya investigador, no? Naging parte o yung ano lang, ano ba tawag doon? Advisor lang nung ICI. Sagigilid. Kumbaga mga boss, mag-a-advise ka lang kung tama o mali, no? Mag-a-advise ka lang kung ano yung nakikita mo na posible mong maitulong doon sa ICI. Kaya sagigilid, mga bossing. At nung medyo napag-usapan na po yung 110 million na tennis court ho, mga kababayan, ayun, medyo nagtampo na si Magalong. Medyo ano na, ayoko na nga. Sasali niyo ako dyan sa investigasyon eh. Dapat hindi ako sali dyan, no? Resign na lang ako dito sa ICC. Yun yung huli niyang, mga bossing issue. No, biruin mo, tennis court, 110 million. 110 million kasama yung ano yata, yung napakaganda daw na parking area. O akalain mo yun? Saan ka ba naman makakakita nung ganong kamahal na tennis court ho, mga bossing? O ngayon, eto mukhang madadawit, masasama pa doon sa laban kontra droga. O, oversight committee head ka. Ano ang ginawa mo doon sa mga nalaman mo na mga pulis na nagkaroon ng intentional na pagpatay, dagdag ni Castro sa kanyang live stream nitong linggo? Mabigat ho yan, mga kababayan. Biruin nyo kasi nung panahon naman dati talaga ng dating Pangulong Duterte, ang daming mga hindi mo magugustuhan eh. Yung tinatawag na reward system na ipinagmamalaki ho ni Bongo nung panahon nang sila ay nasa katungkulan o nung panahon ng ang dating Pangulong Duterte ay nandoon pa, siya pa ang presidente noon. Siguro ang akala nila, mga bossing, hindi na matatapos yung kapangyarihan nila. Ang akala siguro nila, habang buhay na kaming nasa posisyon. Ang hindi nila in-expect, mapapalitan ang presidente. Di po ba? Ang yabang nila noon, tokhang, do sa sa sinasabing reward system. 1,000,000 para sa patay, 2,000,000 para sa nanlaban. 500,000 para sa sa buhay. Biruin mo, buhay ha. Pinakamaliit pa yung buhay. Kung ako legal ho, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung ako legal yung pagbibigay ng reward, baliktad sa akin. Mas malaki po yung ibibigay kong reward para doon sa mga nakahuli ng buhay. Kasi may makukuha pa tayong impormasyon dyan eh. May malalaman pa tayong impormasyon dyan eh. Unlike yung patay na, wala na, tapos na. Kung gusto talaga yung gobyerno ni dating Pangulong Duterte na sumugpuho ng ipinagbabawal na gamot o talagang malipon po yung pinagbabawal na gamot sa buong bayan natin, dapat po baliktad, no? Lahat ng buhay para maengganyo yung mga kapulisan. 2,000,000 kapag kabuhay nyong nakuha yan upang malaman natin, matanong natin kung saan ba nanggagaling yung mga droga na na ibinebenta at ipinapakalat nila sa buong Pilipinas. 'Di ba? May impormasyon kang makikita, makukuha. Kapag patay na, wala na. Finish na, no? Hanggang doon na lang 'yun. Kausap mo yung mga generals, kausap mo yung mga pulis na na-implement
but you didn't go anything na sila ay mapanagot. Hindi ka stranger sa tokhang. You're there. You're part of it. Oh, wala ding ginawa. 'Di ba? Yung mga umabuso na mga kapulisan sa kapangyarihan, alaws lang. Hindi ka stranger sa tokhang, you're there, you're part of it. Sabi ni Mayet Badwa, kasabwat. Di ba? Sabi ni Ronaldo Caime, nakahabol din, nanonood ako sa replay, kaya hindi na kita nakalab ka na pala, Mark. Shout out, watching from Nueva Ecija. Kayo, mga kababayan, ano tingin yung pagpupuntahan nito? Baka kaya naman po hanggang ano lang talaga siya, hanggang advisor lang po yung ibinigay na katungkulan sa kanya. 'Di ba? Doon sa ICI. Dahil may mga pagdududa na din ho, mga bossing. Sabi ni Rodelio Lopez, nadadamay tuloy matitino na pulis. Totoo ho yan. Ano ho? Anyway, alisin ko na ito. Mga kababayan, pumunta na tayo doon. Mahaba-haba kasi itong mga pag-uusapan natin No? Lalo na ho, mga boss chief amo, sir, ito na, nakahanda na. Papakita ko. Ito na, yung ipinagawa ng gobyerno ng Pilipinas para po, mga kababayan, doon sa mga korap. Doon sa mga nagpakasasa sa pondo ng bayan. Doon po sa gumahasa sa ating bayan. Tingnan po natin, biruin mo. Sabi ni Sangkay Janjan, tinatanong si Greco Belica. No? Ni Sangkay Janjan, sabi, Greco, sino? Nagpagawa ba ang dating Pangulong Duterte ng kulungan na kagaya nito para sa mga korap? Naku po, medyo mahaba-haba, malaki-laki ito para doon sa mga korap po, mga bossing, Fast forward natin. Puro lakad lang. Ayan. Dami naman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double deckan pa kayo dyan, Yan po natin nakikita, mga boss chief amo, sir, kung gaano po kaseryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na sugpuin po ang korupsyon sa Pilipinas. Naku, ang daming mapupunta dito, At least hindi kagaya